Sound check, mic test. As we gather here together in thy presence, God our Father, we invoke your Holy Spirit to come in, that your name be blessed forever through your word that has the power. May
May our worship by your grace comes from within. We lift our voice in adoration to celebrate your great salvation and exalt your holy name, our God and King. It's your love that brings us closer and teaches us to love each other. And that's the reason we, your children, like to sing songs of praise to God the Father, to Jesus Christ, our great Redeemer, to the Holy Ghost that makes this truth so real. Your boundless love is everlasting, your saving grace is so amazing, and all these blessings that you give us, we can share. Our Father, blessed be your name. Your kingdom come, your will be done. Father, you're always the same, who was and is to come. Songs of praise to God the Father, to Jesus Christ, our great Redeemer, to the Holy Ghost that makes this truth so real. Your boundless love is everlasting, your saving grace is so amazing, and all these blessings that you give us, we can share. Praise to the Father, praise to the Son, praise to the Spirit, praise to the Three in One. Praise to the Father, praise to the Son, praise to the Spirit, praise to the Three in One. Magandang gabi, Luzon, Visayas, Mindanao. Magandang umaga, tanghali at hapon naman sa ating mga ginigiliw na taga-subaybay sa iba't ibang bahagi ng mundo. Part, magandang gabi sa iyo. Magandang gabi Sa din, wakas, Part. nagkita rin tayo. Kagabi pa kita inaabangan dito sa church. Pero sa kalooban ng Panginoon ay nandito tayo ngayon para magkaroon ng pag-aaral. Reflections on the Sanctuary. Sapagkat sa gabing ito ay hindi natin kasama si Pastor Epi sapagkat meron siyang mahalagang bagay na inasikaso. Kung kaya't sa gabi ito ay magkakaroon tayo ng reflections kung kaya't ang bawat isa ay hinihimok o ine-encourage na ibigay nyo rin yung reflection sa ating tatlong gabi na pag-aaral tungkol dito sa Sanctuary message. Part? And Part, maraming salamat, Part. Magandang gabi po sa ating pong lahat, mga kapatid, na aming pong laging nakakasama sa programang ito na Discover the Power of God's Grace. Kami po ay nagagalak na kayo po ay muli namin makasama sa gabing ito. At ganun din ang ating po mga kapatid na nandiyan po sa kabilang panig ng daigdig. Kami rin po ay
nagagalak na kayo po ay aming pong makasama at binabati po namin kayo na isang mapagpalang araw sa inyo pong lahat. Part? Medyo kinakabahan ako, part, pero na-excite ako sapagkat pagamat wala si Pastor Epi, ay nabigyan tayo ng pagkakataon na tayo manguna ngayong gabi. At maganda yung ating pag-aaral. Magkakaroon tayo ng reflections, revisit dito sa sanctuary. Kung ano yung mga takeaways, yung mga highlights na magbibigay ng inspirasyon sa atin at kung dito sa ating mga ginigilo na mga kapatid. At huwag na natin patagalin pa. Ikaw ay manalangin para sa ating pagpapatuloy. Ayan. Tayo po ay sumadaling malalangin, mga kapatid. Ilagay natin ang ating pong presensya sa paanan ng Panginoon. Dakilan naming Diyos, ang maraming banal, kami po ay muling nagpapasalamat sa inyo, Panginoon. Dahil muli ay pinagkalooban niyo kami ng panahon, ng pagkakataon upang magsama-sama sa programang ito na Discover the Power of God's Grace. At kami din po ay nagpapasalamat dahil sa buong maghapon, kami po ay inyo pong iningatan sa aming pong mga gawain at paglilingkod. At muli sa oras na ito, aming pong hinihiling ang presensya ng Banal na Espiritu na siyang manguna sa bawat isa sa amin. Magbukas na aming pong mga puso at isipan at aming pong paunawa. Dahil alam namin na salat kami sa karunungan, subalit sa pamagitan ng Banal na Espiritu na siya magagabay sa bawat isa sa amin. At ganoon din sa lahat ng aming pong tagapakinig, ay patuloy din sila, Panginoon, na gabayan din at makita nila ang katotohanan na nagmula sa inyong banal na kasulatan. Maraming salamat, Panginoon, sa katugunan namin kay lahat dalangin, sa pagpatada ng pagkukulang at pagkakasala. Ito po ay aming dinadalangin, hindi sa aming karapatan, kundi alang-alang sa matamis at makapangyarihang pangalan ng inyong bugtong na anak, ang aming pong Panginoon Kristo. Amen. Ayan, part, maraming salamat sa iyo. Tuloy-tuloy na tayo. Ang ating i-revisit at i-review o i-reflect natin ay yung napag-aralan natin yung sanctuary message. Kung ating babalikan yung ating pag-aaral, ay kung titingnan natin yung mga matapos na yung mga apostol, yung mga haligi ng iglesia na itinatag ng Panginoon, ay nagpahinga na sa ngalan ng Panginoon. Ang pamunuan ay nailipat naman sa mga Gentile leaders, ang mga hentil na leader, na kung tawagin sila ay mga church father. At nung kanilang i-revisit itong sanctuary message, ay kanilang napagtanto, kanilang napagkasunduan na itong mensahe ng sanctuaryo ay walang masyadong impact sapagkat ito ay para lamang sa mga Hudyo. Kung kaya't nakita nila ito ay hindi relevant sa kakristyanuhan. Kung kaya't ito ay naisang tabi. Pero kung titingnan natin, ay yung sanctuary ay ibinigay ng Panginoon sa pamagitan ni Moises sapagkat ito yung kanyang tinatawag na master plan of His salvation. Yung kanyang pagligtas na gagawin. Ito yung visual aid. Kung sa panahon natin ngayon, ikaw teacher ka, gumagamit ka ng visual aid para mas maunawaan ng mga estudyante mo yung leksyon. Ang Panginoon, yung sanctuaryo, ang ginamit niyang visual aid. Yung PowerPoint naman sa panahon natin ngayon, para maunawaan, maintindihan, makita. Mas maging malinaw. Mas maging malinaw na makita yung ginawang pagliligtas ng Panginoon, yung ginawang pagtubos ng Panginoon at yung ginawa niyang restoration sa mga nagkasalang tao. Sapagat alam naman natin na sabi nga ni Isaiah sa 59:2, ang kasalanan ang nagpalayo sa ating Panginoon. At sa pamamagitan ng Panginoong Hesus, yung katuparan naman ng sanctuaryo ay mauunawaan natin yung ginawa ng Panginoon at gagawin niya sa bawat isa sa atin. At gusto natin sa pag-aaral natin, makita natin na yung sanctuaryo, ang tinutukoy nito ay walang iba kundi yung ating Panginoong Jesus. Pero hindi ibig sabihin nun na walang literal na sanctuaryo sa langit. Sapagkat malinaw naman yung sabi ni Apostol Pablo sa mga aklat ng Hebreyo na merong sanctuaryo. Pero yung emphasis ng sanctuary message ay hindi nakatuon doon sa mga buildings, doon sa mga furnitures, kundi ito ay nakatuon sa ating Panginoong Jesus. So para sa iyo, part, ano yung takeaways mo dito sa ating pag-aaral? Kaya kung titignan natin, napakaganda yung mga pinag-aaral natin ng mga nakaraang
tatlong Webes. Tatlong di ba? Huwebes, oo. Tatlong Webes. Nakita natin, piniliwanag sa atin ni Pastor Ephraim na napakaganda, napakalinaw yung pagpapahayag ng sanctuaryo. At nakita natin na yung sanctuaryo ay lahat ng muebles doon sa loob ng sanctuaryo ay nakatuon o nakapoint sa nakaturo sa ating Panginoon Kristo. Nakita natin na yung nasa ang Panginoon ay yung tinatawag na lamb. Di ba? Kung makita natin na doon bago pumasok doon sa sanctuary yung mga Israelita ay mag-aalay, maghahandog ng alay para sa kapatawaran ng kasalanan. Kung makikita natin, ang itinutukoy nito, ang itinutuon nito ay nagpo-point doon kay Kristo. Jesus, na Kristo na siyang ihahandog o inihandog noong 2,000 taon na nakalipas. At makikita rin natin dito na tinutukoy din doon sa John chapter 1 verse 9 to 12 na si Kristo yung ilaw. Di ba? Siya yung liwanag. Siya yung katotohanan. Siya yung liwanag na nagniningning dito sa madilim na mundo. Yes. Yan, napakaganda. At dito rin, nakita natin sa loob ng sanctuaryo na ito, mayroon ditong tinatawag na the living bread. Na ang sinasabi nga, na doon kasi si Kristo, sinabi niya na, I am the living bread. Siya mismo ang nagsabi na siya ang tinapay ng buhay. Kaya nga may program tayong tinapay ng buhay. Ibabalik natin yon. Aabangan nila yung part sa atin. Kaya makikita natin na yung lahat ng nandoon sa loob ng sanctuary ay tumutukoy. Ito pa makita natin dito yung mercy seat. At ganoon din itong makikita natin na yung paghuhugasan, di ba? So makikita natin lahat ng tumutukoy doon, pati yung veil ay tumutukoy kay Kristo. Nakatuon, nakapoint lahat ito sa ating Panginoon Jesucristo. So, napakahalaga na maunawaan natin na yung kung tayo ay namumuhay nung panahon nila Moises, ay lahat ng kaparaanan ng ginagawang pagliligtas ng Panginoon ay nakasaad doon sa sanctuaryo. 'Di ba? Pero dahil tayo ay nasa panahon na ng yung reality, yung katuparan ng lahat ng mga nakalagay doon sa sanctuaryo. So paano natupad kay Kristo yung sanctuaryo part sa kanyang katauhan? Yan, napakagandang tanong yan part. At makikita natin doon, nung sa sanctuary, kung doon sa sanctuary nagmi-meet ang o nakikipagtagpo ang makasalanang tao doon sa Diyos, sa sanctuary. Sa panahon natin ngayon, tayo ay nakikipagtagpo sa Diyos sa pamagitan natin pang Jesucristo. Amen. Wow, napakalinaw pa, di ba? Napakaganda ito. Ito po ay ayon po doon sa 2 Corinthians chapter 5 verse 19. Sige part. So ako na magbabasa part. Parang na-excite ako dyan sa 2 Corinthians chapter 5 verse 19. Sige. So sabi dito sa 2 Corinthians chapter 5 verse 19. Ayan, sa makatwid kay Kristo ay pinagkasundo ng Diyos ang sanlibutan at ang kanyang sarili, na hindi ibinibilang sa kanila ang kanilang mga kasalanan at ipinagkatiwala sa amin ang salita ng pakikipagkasundo. Ayan. So napakalinaw part na nasa kay Kristo. Sa panahon natin ngayon, tayo ay nakikipag-meet o nakikipagtagpo sa Diyos sa pamagitan ng ating Panginoon Jesucristo. Kaya kailangan natin lumapit sa ating Panginoon Jesucristo. Pangalawa part, doon sa sanctuary ay ang Diyos ay pinakilala niya yung kanyang sarili. Sa panahon natin ngayon, ang nireveal ng Diyos o ipinahayag ng Diyos ang kanyang sarili sa pamamagitan ni Kristo. Amen. Yan. So makikita natin itong talatang ito mga part doon sa John chapter 14 verses 7 to 9. John 14 verse 7 to 9. So tingnan nga natin ano sabi ni Juan. John 14, 7 to 9. Sabi ito, kung ako'y kilala ninyo, ay makikilala rin ninyo ang aking Ama.
Mula ngayon, siya inyong nakikilala at siya inyong nakita. Sinabi sa kanya ni Felipe, Panginoon, ipakita mo sa amin ang Ama at kami ay masisiyahan na. Verse 9, sinabi sa kanya ni Jesus, mahabang panahon na ako'y kasama ninyo at hindi mo ako nakikilala, Felipe? Ang nakakita sa akin ay nakakita sa Ama. Paano mong nasabi, ipakita mo sa amin ang Ama? Ayan, napakalinaw part na sinabi niya, kung nakikita mo, kung ang nakakita sa akin, sabi niya dito, di ba? Ang nakakita sa akin ay nakakita sa Ama. So, sa pamagitan ni Kristo, ay makikilala natin ang ating Diyos Ama. Amen. Amen. Kaya, napakalinaw dito part. At ganun din, pangatlo part, sa kanilang kapanahunan, yung sanctuary ay ginamit ng Diyos kung saan makipag-dwell sila. Ano bang makipag-dwell sa Tagalog? Makapanirahan. Oo, makapanirahan. Pero sa panahon natin ngayon, sa pamagitan ni Kristo, ay He dwelt with us in Christ. Ito po ay masupungan natin sa Matthew chapter 1 verse 23. Ayan, At makikita natin dito part na ang Diyos ay nasa sa atin mismo sa panahon natin ngayon. So, sabi rito, sa Mateo Kapitulo 1, talatang 23, narito, magdadalang tao ang isang birhen at manganganak ng isang lalaki. At ang pangalang itatawag nila sa kanya ay Emmanuel, na ang ibig sabihin ay kasama natin ang Diyos. Wow. Di ba? So, ipinahayag sa atin ang si Kristo o sa pamagitan ni Kristo ay mas lagi natin makilala ang Panginoon. At sa pamagitan ni Kristo, makikita natin yung presensya niya. Kung hindi man natin nakita yung presensya ng Panginoon physically, sa pamagitan ng Banal na Espiritu, ay makakasama natin si Kristo. So, kaya pala, doon sa Old Testament, ang sabi ng Panginoon kay Moises, doon sa Exodo, Kapitulo 18, talatang 25, itayo niyo ako ng tabernakulo upang ako ay makapanahan sa kaligitnaan ninyo. So, yun ay sumasalamin o umaanino doon sa reality na walang iba kundi yung ating Panginoong Hesus. Kaya nga, nung magdalang tao si Maria, di ba? At si Jose ay gustong lihim na iwanan si Maria, nagpakita sa kanya ang anghel. Sabi ng anghel sa kanya, ang pangalan niya ay Emmanuel. Ang ibig sabihin ng Emmanuel ay sumasa atin ang Diyos. No, doon sa Old Testament, ang tabernakulo o yung sanctuaryo ay nasa kalagitnaan ng Israel, kumakatawan na kasama nila ang Panginoon. Sa New Testament, yung itinuturo ng sanctuaryo ay dumating. Ang ating Panginoon O yun Jesus. si Kristo. At doon sa pagdating niya ay Emmanuel. Ang ibig sabihin ay kasama natin ang Diyos. So, ganun pala kahalaga yung sanctuaryo na kapag inunawa lang natin sa mata, sa liwanag na nagmumulat sa pagkatao ng ating Panginoon Jesus, yung kanyang kapanganakan, yung kanyang matuwid na buhay, sakripisyong kamatayan, at maluwalhating pagkabuhay na maguli, ay makikita natin yung kahalagahan ng santuaryo. Yun. So, napakaganda part. At pang-apat dito part, nakita din natin, o natutunan din natin doon sa atin pong lektura ng mga nakaraan sa pamagitan ni Pastor Epe, na yung sanctuary ay, the sanctuary was where God spoke to the sinners. At sa panahon natin ngayon, He speaks to us in Christ. At ito ay, kung babasahin natin, ito ay makita natin sa Hebrew chapter 1 verse 2. At ganoon din sa John chapter 8 verses 43 and 47. So, doon muna tayo sa John chapter 8 verse 43. So, sabi rito, bakit hindi ninyo naunawaan ang aking sinasabi? Sapagkat hindi ninyo matanggap ang aking salita?
Kayo'y mula sa inyong amang Diablo, at ang nais ninyong gawin ay kagustuhan ng inyong ama. Siya isang mamamatay tao buhat sa simula at hindi naninindigan sa katotohanan, sapagkat walang katotohanan sa kanya. Kapag siya ay nagsasalita ng kasinungalingan, siya ay nagsasalita ayon sa kanyang sariling likas, sapagkat siya ay isang sinungaling at ama ng kasinungalingan. Ngunit dahil sa sinasabi ko ang katotohanan, ay hindi kayo nananampalataya sa akin. Sino sa inyo ang makasumbat sa akin tungkol sa kasalanan? Kung sinasabi ko ang katotohanan, bakit hindi kayo sumasampalataya sa akin? Ang mula sa Diyos ay nakikinig ng mga salita ng Diyos. Ang dahilan kung bakit hindi nyo ako pinakikinggan, ang mga ito ay sapagkat kayo'y hindi mula sa Diyos. Ayan. So, ang Panginoon nagsasalita, mga na ang sabi niya dito sa 47, ang sa Diyos ay nakikinig ng mga salita ng Diyos dahil dito ay hindi ninyo dirinig sapagkat kayo ay hindi sa Diyos. So mismo, ang Panginoon ay nagsasalita sa atin. At makita rin natin ito doon sa Hebrews chapter 1 verse 2. Ano ba sinasabi sa Hebrews chapter 1 verse 2? So sabi sa Hebreo, Kapitulo 1, ang talata ay 2. Subalit sa mga huling araw na ito ay nagsalita siya sa atin sa pamamagitan ng anak na kanyang itinalagang tagapagmana ng lahat ng mga bagay na sa pamamagitan din niya'y ginawa ang mga sanlibutan. Nagsalita sa atin sa huling araw na ito sa pamamagitan ng kanyang anak. So sa pamamagitan ni Kristo ay mas makikilala natin o nakilala natin yung kalooban ng Panginoon, ng Diyos Ama. At mas nakilala natin, o mas nalaman natin yung pag-ibig. Alam mo, kung wala si Kristo, ay hindi natin lubos na makikilala ang Ama. Dahil sa pamagitan lamang ni Kristo ay naihayag ang Diyos na siyang, kasi karamihan nung lalo pa pagbabasahin natin yung lumang tipan, parang lumalabas na ang Diyos Ama ay kasi halos puro patayan na nandun, di ba? Hindi natin masyadong naunawaan yung siya yung ano ba yung term na ginamit dyan? Yung magagalitin, mapanibughuin na Diyos. Pero sa pamagitan ni Kristo, mas nakilala natin na ang Diyos pala ay Diyos na pag-ibig, Diyos na mapagmahal, Diyos na mawain, at Diyos na mahapagin. At ganoon din, sa pamagitan ni Kristo, makita natin yung panukala nila ng kaligtasan. Mas inihayag ng Diyos ang panukala ng kaligtasan sa pamagitan ng ating Panginoon Yesu Kristo. Kaya mas lubos natin nakilala ang Diyos sa pamagitan ng ating Panginoon Yesu Kristo. Ano pa part? Ayan. Pangalima part, sabi po dito, the sanctuary was where God accepted sinners. Noong unang panahon, doon, pag pumupunta, yung mga makasalanan, pag pumasok sa loob doon ng sanctuary, ay magpasok nila doon sa loob ng sanctuary, ay sa taas ng bakod ng sanctuary, ng tabing ng sanctuary, ay hindi na makikita ng mga nakapaligid sa kanya. Hindi na makikita ng mga marites. Halimbawa, kami ng asawa ko nag-away. Binugbog ko siya. Paggising ng kinabukasan, ay meron na siyang salamin. Meron pang 2 salamin na pinatungan ng salamin. So, gagawin ko, naabangan ngayon ng mga tao kung gaano kabigat yung kasalanan na nagawa ko sa asawa ko. Kung ang bit-bit ko ay tupa, ay sabi nila, hindi masyado. Pero pag ang bit-bit ko ay toro, ay pagchichismisan ako niyan. Pero pagpasok mo doon sa santuaryo, ay hindi mo na maririnig yung mga chismis kasi nandun ka na sa loob. Tayo, kapag tayo ay nakay Kristo, gaano man katingkad yung ating mga kasalanan, ay tiyak tayo na meron tayong kapatawaran. Tinatanggap tayo ng ating Panginoon. Kaya malinaw doon part na kapag tayo ay pumasok sa Kristo,
o tanggapin natin si Kristo, tayo ay mayroong kapatawaran sa ating mga pagkakasala. So ibig sabihin pala, part, yung sanctuaryo ay sinasabi doon na kasama natin yung Panginoon. Tama? Mm. So, ano yung mga sinasabi diyan sa Biblia na God is with us? Na yun yung nagpapatunay Na ang Diyos ay kasama na natin. kasama natin. Ayan. So, kung titingnan natin part, dito sa, kahit doon sa lumang tipan, makikita natin na sinasabi na, o nagpapahayag na ang Diyos ay kasama natin. Sa Genesis chapter 28, verse 15, Genesis chapter 28, verse 15. Oo. Ang sabi rito sa Genesis 28:15. Alamin mo na ako'y kasama mo at iingatan kita saan ka man pumunta at ibabalik kita sa lupain ito sapagkat hindi kita iiwan hanggang hindi ko nagagawa ang ipinangako Clear mo? ko sa iyo. Hindi kita, ako'y kasama mo. Yan ang sinasabi, di ba? God is with us. Yan nagpapatunay na sinasabi ng Diyos na siya ay kasama natin. Nung kahit ito sa Old Testament, ito pa part, Genesis chapter 32, verse 2. Ito naman ay tungkol kay Jose, na alam naman natin yung kwento ni Jose, na siya ay ibinenta ng kanyang mga kapatid. Ayan. Nang makita sa Jacob ay sinabi niya sa kanila, ito'y kampo ng Diyos, kaya tinawag niya ang pangalan ng lugar na yun ay Mahanay. Genesis 39 verse 2. 39 verse 2. Sorry. 39 verse 2. Sabi rito, ang Panginoon ay naging kasama ni Jose Oo. at siya ay naging lalaking maunlad. Siya ay nasa bahay ng kanyang among taga-Ehipto. So kahit na doon sa lumang tipan, makikita natin na ang Diyos ay pumapatnubay doon sa kanyang mga lingkod. So kung titingnan natin, si Jacob, ito yung karanasan niya, umalis siya sa tahanan nila kasi nagkaroon sila ng problema ni Esau. Nung kanyang ninakawan ng mana, inagawan ng mana si Esau. So nagkagulo, umalis siya. Pero sa kabila nito, may pangako ang Panginoon sa kanya. Saan man siya paroroon, kasama mo ako. At yung pangako na yun ng Panginoon kay Jacob ay tinupad niya. Pagdating naman dito sa kanyang anak na si Jose, binenta sa pagkaalipin, pero bagamat siya'y napalayo sa kanyang mga magulang, lumabas siya sa kanyang comfort zone, nasa lugar siya na siya ay vulnerable, pero ang nakalagay dito, kasama niya ang Panginoon. Yan, di ba? So makikita natin na ang patnubay ng Panginoon ay nandun sa kanyang mga lingkod. At kung makikita din natin, bago mamatay si Moises, doon sa Genesis chapter 31 verse 6, ay kinausap niya si Joshua at hinabili na niya si Joshua. Deuteronomy. Deuteronomy chapter 31 verse 6. So, tingnan nga natin kung anong sabi ng 31 verse 6. So, sabi rito, kayo'y magpakalakas at magpakatapang. Huwag kayong matakot ni masintag sa kanila sapagkat ang Panginoon mong Diyos ay humayong kasama mo, hindi kanya iiwan ni pababayaan. Wow, di ba? Napakaganda yan part. Ang pangako ng Panginoon, hindi kanya iiwan. Kung hindi nila iniwan yung mga lingkod niya noon ng mga nakaraang panahon, hanggang sa panahon natin ngayon, tayo rin hindi niya tayo iiwan. Si Joshua, ganon din ang kanyang karanasan. Diyon sa Joshua chapter 1 verse 9. Sabi niya, ako'y kasama mo saan ka man pumaroon. Yan ang pangako ng Panginoon kay Joshua. Nung siya na ang nag-handle o naghawak o naging namuno doon sa bayan ng Israel. Sabi ng Panginoon, ako'y kasama mo saan ka man pumaroon. Napakaganda, God is with us. So bago pa dumating yung time nila Moises doon sa ilang, bago pa ilagay yung sanctuary, yung tema na ng Biblia ay kasama natin ang Diyos. Kasi bakit ganito yung tema ng Panginoon? Kasi pagkatapos ng kasalanan kasi nagkaroon ng paghihiwalay, di ba? Ang tao. Yung banal na Diyos at makasalanang tao ay nagkahiwalay.
Kasi sabi nga ni Isaiah, yung kasalanan ay nagpahiwalay sa atin sa Panginoon. Gaano ba kalayo? Ang banal na Diyos, ang luklukan niya nasa langit. Tayong mga makasalanan ay nandito sa lupa. So, langit at lupa, yung pagitan ng pagkalayo, na ginawang paglalayo ng kasalanan sa atin sa Diyos. Pero hindi tayo hinayaan ng Panginoon sa ganung kalagayan. Yan. Kundi sinamahan niya tayo. Kasama natin siya. Kaya napakarami pang siya ipinangako. Kahit doon kay Isaiah, sabi niya doon sa Isaiah 41 verse 10. Tingnan natin. Kasi, kung pagkasawan, lampas na sa kanyan. Lampas na sa santuaryo yan, di ba? 41:10. Huwag kang matakot sapagkat ako'y kasama mo. Huwag kang mabalisa sapagkat ako'y Diyos mo. Aking palalakasin ka. Oo, ikaw ay aking. Yan, di ba? Ang ganda. So napakaganda na makikita natin dito na kahit yung after doon sa sanctuary, nandun pa rin ang Panginoon. Kahit doon sa panahon na part ng mga ng mga apostol, makikita rin natin na yung presensya ng Panginoon. Yung presensya ng Diyos na sabi niya, kasama mo ako. Nandyan ako. Doon pa lang sa pasimula sa Matthew chapter 1 verse 23, ay ipinakilala na ng Diyos ang kanyang sarili. Na sabi niya, Emmanuel. Na kung lilinawin part ay Kasama natin ang Diyos. So siya yung katuparan ng santuaryo. Di ba? Ulit-ulitin natin, di ba? Ipagtayo mo ako ng santuaryo upang ako'y makapanirahan sa kalagitnaan. Pagdating niyang New Testament, dumating si Jesus, siya na yung reality. Yan, siya yung reality. Siya na yung anti-type na dumating. Pero kung titingnan mo yung tema, parating God is with us. Yan. Kasama natin ang Panginoon. Sa Matthew chapter 18 verse 20, sinasabi rin na siya'y naroon. Sila'y sasamahan ng Panginoon, part. Ano nakalagay po dyan, part? Matthew chapter 18 verse 20. Sapagkat kung saan nakatipon ang 2 o 3 sa aking pangalan, ay naroroon ako sa gitna nila. So ibig sabihin, 3 tayo nila sa branch ni part 3 ko rito. Ang Panginoon nasa gitna natin. Yan. Kasama natin siya. Kasama natin ang Panginoon. So malinaw na sinasamahan tayo ng Panginoon. So ibig sabihin nito, part, walang taon, walang buwan, walang linggo, walang araw, walang oras, walang minuto, walang segundo na hindi natin kasama ang Panginoon. At makikita din natin yan sa Matthew chapter 28 verse 20. Sige, tingnan nga natin. Sige, part. Sabi mo, part. Ganda, no? Napakalinaw 28 pagkasabi ng Panginoon na nandyan siya lagi. Sige, part. Sabi rito, at turuan silang sundin ang lahat ng mga bagay na iniutos ko sa inyo. At narito, ako'y kasama ninyong palagi hanggang sa katapusan ng panahon. Ng panahon, sa katapusan ng mundo. Diba? So, ibig sabihin, gaya nga ng sinabi ko, walang sandali na hindi natin kasama ang Panginoon. Ang dahilan kung bakit hindi tayo iiwanan ng Panginoon, kasi dagdag ko lang part. Sige, part. Dito sa Matthew chapter 27, paborito ko ito 46. At nang malapit na ang oras na ikasiyam, ay sumigaw si Jesus ng malakas na tinig na sinasabi, Ilay, Ilay, lama sabaktini. Nang kahulugan ay, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? So, si Jesus, na ang pangalan ay Emmanuel, na ang ibig sabihin is God is with us, doon sa krus ng Kalbaryo, naranasan niya na iwanan siya ng Ama. Naranasan niya na i-forsake siya ng Ama. Bakit niya naranasan yon? Para ikaw, ako, si Brother Rico, ating mga tagapakinig, kailanman ay hindi natin mararanasan na mapahiwalay sa Panginoon. Bakit? Sapagkat God is with us. Yun yung mensahe ng santuaryo, na kahit kailan, hindi tayo iiwanan ng ating Panginoon. At sa oras ng, alam mo, part, sa oras ng mga, minsan, sa oras ng mga kapigatian natin, mga pagsubok natin, mga problema, minsan iisip natin na,
parang wala naman ang Panginoon. Mm. Pero ang Panginoon part, sabi doon sa, basahin natin ang Hebrew chapter 13, verse 5. Parang At, familiar sa akin. Hindi ko lang familiar sa akin to. Kaya lang hindi ko mai Kaya kung mayroon mga articulate. tayong mga pagkukulang, minsan na wala tayong mga 13 verse 5. pangailangan natin, di ba? Sige pa. Ayan. Umiwas kayo sa pag-ibig sa salapi at kayo'y masiyahan na kung anong mayroon kayo. Sapagkat sinabi niya, sa anumang paraan ay hindi kita iiwan o pababayaan man. Wow. Di ba? Kaya may mga pagsubok mo na darating sa buhay natin, hindi tayo iiwanan ng Panginoon. Oo. Alam mo, part minsan, pag nararamdaman ko yung aking karamdaman, lagi kong nasa isip yung sinabi ni na Misak, Sadrak at Abednego. Na sabi niya doon sa Daniel chapter 2 na tingnan natin, nakalimutan ko na. Napakaganda nito part ng sinabi dito ng nina Misak, Sadrak at Abednego na ito ang nagiging inspirasyon ko. Chapter 3 verse 17. Sabi niya, narito ang aming Diyos na aming pinaglilingkuran na makapagliligtas sa amin sa mabangis na horno na nigningas at ililigtas niya kami sa iyong mga kamay, O Hari. Ngunit kung hindi talastasin mo, O Hari, na hindi kami maglilingkod sa iyong mga Diyos, di magsisasamba man sa larawang ginto na iyong sinayo. So makita natin dito na yung pananampalataya ng mga kaibigang ito, na hindi man sila liligtas ng Panginoon, pero alam nila na ang Diyos ay nariyan. Alam nila na ang Diyos ay tutulungan sila, papatnubayan sila, gagabayan sila ng Panginoon. Sa oras ng ating din kapighatian, sa oras ng ating mga karamdaman, nariyan ang Panginoon. Kaya kung titingnan mo, Pat, nung ihagis sila doon sa horno ng apoy, ang sabi ni Nebuchadnezzar, di ba tatlo yung kwan? Di ba tatlo yung inihagis natin? Bakit apat yung nakikita ko? Ano ibig sabihin nun? Malinaw. Malinaw na malinaw, kasama nila ako. Kasama nila Bakit? ako, Emmanuel. If Bakit hindi sila nasunog o may amoy usok sila o apoy sila? Kasi kasama nila yung consuming fire. Yung consuming fire, yung tumupok sa apoy na supposedly tutupok sa kanilang tatlo. Kaya namangha si Nebuchadnezzar, tatlo. Pero apat ang nakikita ko. Kasi yung magkakaibigan na tatlo, nanindigan sila sa Panginoon, sinamahan sila ng Panginoon. Ayun. At ito pa part, dagdag pa, kahit tayo ay nasa bingit ng kamatayan o anumang mga karanasan natin, ay hindi tayo iwan ng Panginoon. Romans chapter 8, 38 to 39. Tama. Basahin mo part. Sige. Kaya minsan kasi iniisip natin kapag tayo nasa bingit ng kamatayan, bingit tayo mga problema, para pakiramdam natin wala ang Diyos. Pero ano ang sinasabi ng kasulatan tungkol dito? Romans chapter 8, 38. Basahin ko muna yung 31 kasi sige, yung context nito yung 31. Kung ano ang ating sasabihin sa mga bagay na ito, kung Diyos ay kasama natin, sino ang laban sa atin? Yan. Diba? 38 and 39. Sapagkat ako'y naniniwalang lubos na kahit ang kamatayan man, ni ang buhay, ni ang mga anghel, ni ang mga pinuno, ni ang mga bagay na kasalukuyan, ni ang mga bagay na darating, ni ang mga kapangyarihan, ni ang kataasan, ni ang kalaliman, ni ang alinmang nilalang ay hindi makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos na kay Kristo Jesus na Panginoon natin. Wow. Hindi tayo kayang Ipaghiwalay ng mga reality na nandito sa buhay natin. Yung kagutom, yung kamatayan, karamdaman, ano pa. Ano man, mga bagay na yan, dahil kasama natin ang Diyos. Wala akong masasabi, amen lang talaga. Hindi tayo pwedeng humiwalay sa Panginoon. Kaya makikita natin talaga yung presensya ng Panginoon.
kahit sa mga anong pagsubok na siyang ating mararanasan. So, malinaw yung message ng sanctuary. God is with us. So, Kasama natin ang Panginoon. Ibig sabihin, every time na babalik tanawin natin yung santuaryo, it reminds us na meron tayong Panginoon na kasama natin. Kung matatandaan mo, part, after nung ipinako si Kristo at namatay si Kristo, di ba yung dalawang kanya alagad ay naglalakad? At hindi nila namalayan na kasama pala nila si Kristo. Ganon din sa buhay natin, part, sa panahon natin ngayon. Babasahin natin 2 Corinthians 6:16. Sige. Yung pangalawang bahagi. 2 Second Corinthians 6:16. So, sarap mag-aral na. Sarap i-review. Parang sabihin ni Part Epi sa atin, aba, parang nilalampas-lampas na yung oras. Diba? Ano ang pagkakaisa mayroon ang templo ng Diyos sa mga Diyos-Diyosan? Sabagat tayo'y templo ng Diyos na buhay, gaya ng sinabi ng Diyos. 2 Corinthians yan, 6:16. Oo. At saan mo pakikisama ng templo ng Diyos? Ito yung second part. Ako'y mananahan, sabi niya. Ako'y mananahan sa kanila at lalakad sa gitna nila. Ito pa. Yan. Sige. Ako'y mananahan sa kanila at lalakad sa gitna nila. Ako'y magiging kanilang Diyos at sila'y magiging aking bayan. Wow, di ba? Kasama natin. Kung naging kasama ng mga disipulo, si Jesus nung kanilang kapanahunan, sa panahon natin ngayon, ang sabi ng Panginoon, siya'y lalakad na kasama natin. At siya ang ating magiging Diyos. Kaya ang ating part bilang isang namumuhay sa kapanahonan ngayon, part, ay ating tanggapin, ating isuko yung ating sarili sa ating Panginoon Jesucristo. Dahil siya ay ating makakasama saan man tayo pumaroon. Amen. So kung titingnan nga natin yung culmination yan, part dito sa, basahin mo, sa Apocalypse chapter 21, verse 3. Apocalypse 21, verse 3. Sabi dito, at narinig ko ang isang malakas na tinig na mula sa luklukan na nagsasabi, narito ang tabernakulo ng Diyos ay nasa mga tao at siya'y mananahan sa kanila at sila'y magiging mga bayan niya. At ang Diyos din ay isa sa kanila at magiging Diyos nila. Manirahan sa kanila. Manirahan at magiging so, ito na yung culmination ng santuario na kung saan wala nang mangyaring paghihiwalay. Wala nang kamatayan, wala nang karamdaman kasi kasama natin yung Panginoon. God is with us. So, yun yung relevance ng study ng sanctuary. Malinaw na sinasabi, kasama natin ang Panginoon. At ngayon ay titingnan naman natin na tayo yung templo ng Panginoon. Diba? Kasi kung titingnan natin sa John chapter 1 verse 14. Ayan. John chapter 1 verse 14. Ano ba sabi sa John chapter 1 verse 14? Part? Sige pa, ako babasa. Verse 14, sabi po dito, at nagkatabang tao ang berbo at tumahan sa gitna natin at nakita namin ang kanyang kaluwalhatian. Kaluwalhatian gaya ng sa bugtong ng Ama na puspos ng biyaya at katotohanan. Yung berbo ay nasa kalagitnaan natin. Diba? Ang ating Panginoon Jesus, nagkatawang tao. Siya yung katuparan ng tinuturo ng santuario, nagkatawang tao. At yung kanyang pagkakatawang tao ay kanyang isa sa katuparan yung plano ng kaligtasan ng ating Panginoon. Kaya nga napakahalaga yung kanyang pagkatawang tao. Kaya nga yung katotohanan ng kanyang humanity, yung kanyang pagkatawang tao ay niyurakan ng kaaway, nilapastangat, niyurakan ng kaaway yung katotohanan para hindi natin makita yung kahalagahan ng santuario. Pero dito, dahil kay Jesus, nagkatawang tao siya, nanirahan sa gitna natin. Ano pa sabi sa John chapter 14 verse 23? John 14, 22. Sabi dito pa, 23. Sumagot si Jesus at sinabi sa kanya,
Kung ang sino man ay umiibig sa akin, Mm. ay kanyang tutuparin ang kanyang aking salita, at siya ay iibigin ng aking Ama, at kami sa kanya, at siya ay gagawin naming aming tahanan. Di ba? Oo. Diba? Sabi rito, sumagot si Jesus sa kanya, itong Bible ko na, sumagot si Jesus sa kanya, kung ang isang tao ay nagmamahal sa akin, ay kanyang tutuparin ang aking salita. At siya ay mamahalin ng aking Ama, at kami lalapit sa kanya. So, sino ito? Ama, yung kami, yung tatlong persona. Tatlong persona. Ama, Anak, at Espiritu Espiritu Santo. Santo. Kami lalapit sa kanya, at kami gagawa ng tahanang kasama siya. So, yung Diyos na kasama natin ay maninirahan sa atin. So, ibig sabihin nito, yung katotohanan ng templo ay nagbibigay ng patotoo sa atin na tayo ngayon ay templo. So, kaya pala napakapalad pala natin part. Kasi it is a privilege na tayo yung Panginoon ay naninirahan sa atin. Yung Ama, Anak, Espiritu. Bakit? Kasi kaya gusto niyang manirahan sa atin para wala nang paghihiwalay na mangyari. Di ba? Kaya kung titingnan natin from Genesis hanggang Revelation, yung tema ng Biblia is God is with us. Kasama natin ang Panginoon. Ano pa sabi sa 1 Corinthians chapter 3 verse 16 to 17? 1 Corinthians chapter 3, verse 16. Sabi dito, hindi ba ganinyo nalalaman na kayo'y templo ng Diyos at ang Espiritu ng Diyos ay nananahan sa inyo? Ano ang tanong ni Pablo? Hindi ba Baka ninyo hindi nyo nalalaman? alam. Baka hindi nyo alam. Di ba? So, FYI, for your For your information, information. sabi ni Pablo, na kayo yung templo ng Diyos. At ang Espiritu ng Diyos ay naninirahan sa inyo. Doon sa John chapter 14 verse 23, sila at yung Ama, di ba? Dito, diniin ni Apostol Pablo na yung tatlong persona. Sa John, sabi ni John, yung Ama at yung Anak, si Pablo ay idinagdag niya yung Espiritu na nanirahan sa inyo. Di ba? Ano pa sabi sa 17 part? Sabi dito, kung gigibain ng sino man ang templo ng Diyos, siya igigiba ng Diyos, sapagkat ang templo ng Diyos ay banal, na ang templong ito ay kayo. So, ibig sabihin pala, ano sabi niya? Yung templo ay banal. Tayo ba'y banal dahil sinless tayo? O tayo'y banal dahil kay Kristo? Yan. Dahil tayo kay Kristo. So, ang ganda, no? So, dun sa Efeso, tingnan mo part, sa 3 verse 16. Ephesians 3:16. Oo. Ganda Sabi rin dito, yung sabi dyan eh. upang sa inyo ipagkaloob niya ayon sa mga kayamanan ng kanyang kaluwalhatian, na kayo'y palakasin ng kapangyarihan sa pamagitan ng kanyang Espiritu na nagkataong sa pagkakataong loob. Ayan. Yung Espiritu na yan, sinasabi dyan is yung pagkatawang loob, yung, nasa na ba yan? 3:16. Sige. Sabi rito, ng kapangyarihan sa pamagitan ng kanyang Espiritu sa pagkataong loob. Dwelling yan eh. Yung paninirahan yung Panginoon. Yung salita dyan is permanent dwelling. Maninirahan sa atin yung Espiritu ng Diyos. Ayan. Sa 1 Corinthians chapter 6 verse 19. Ayan, sabi rito. Nakita mo na pa? 6:19. Mm. Sabi dito, hindi ba ganin nalalaman na ang inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo na nasa inyo, na tinanggap ninyo sa Diyos, at hindi kayo sa inyong sarili? Hindi na tayo sa ating sarili. Bakit? Kasi sabi nga ni Paul, di ba? I am crucified with Christ. Hindi na ako, kundi si Kristo. Kapag kapag dumating na tayo sa ganung kaisipan, ano mangyayari? Yung estado. Di ba? Ganung kalagayan, yung banal na Espiritu, yung templo, maninirahan yung banal na Espiritu sa bawat isa sa atin. So malinaw na we are tayo yung templo ng Panginoon. Tayo yung sanktuaryo ng Panginoon. Ayan. Meron pang sinasabi part
This is sa Hebrew chapter 3, verse 6. Hebrew chapter 3, verse 6. Mm. Sabi dito, datapot si Kristo gaya ng anak ay puno sa bahay niya, na ang bahay niya ay tayo. Mm. Kung ating iingatang matibay ang ating pagkakatiwala at pagmamapuri sa pag-asa nating hanggang sa katapusan. Ganda, no? Subalit si Kristo ay tapat sa bahay ng Diyos bilang isang anak. At tayo ang bahay na iyon. Sa salin mo, ano nakalagay dyan? Hanggang, 3:6. ang bahay niya ay tayo. Ang bahay niya Na ay ay tayo. So, hindi na natin kailangan paliwanag na we are His temple. Kasi sabi niya, tayo yung kanyang bahay. So, hindi lang natin kasama ang Panginoon, kundi Siya mismo ay nananahan sa atin. nananahan sa atin. Tayo yung kanyang Templo. Diba? So, napakaganda talaga ng sanctuary. Kung ito ay ating pag-aaralan. Kasi, iniisip natin. Kasi yun yung pinaka-significant na contribution natin sa Christian, sa buong kakristyanuhan, yung sanctuary message. Kaya lang, sabi nga, hindi masyadong nagkaroon ng impact. Sa halip na maging liwanag ay naging init sa mga kapatid natin sa ibang pananampalataya. Pero kung ang mensahe pala ng sanctuaryo ay uunawaan natin sa liwanag na nagmumula sa ebanghelyo ng ating Panginoon Jesucristo, ay makita natin na pakahalaga pala nito sa ating buhay Kristiyano. So, meron ka pang gustong i-in part? Ayan, part. Sabi nga dito tayo bilang isang Kristiyano, si Jesus ay nasa ating buhay. Dahil siya ay kasama natin. Siya ay kasama natin. Siya ay nasa atin sa lahat ng oras. Diba? Talatang binanggit natin kanina. Siya ay kasama natin sa lahat ng oras. Hindi na natin kailangang hilingin na siya ay sumasa atin. Kasi minsan, sinilig natin. Kaya sabi ito, siya ay kasama natin ngayon. Hindi na natin kailangan maghintay para makipag-usap sa Kanya. Siya ay narito upang makipag-usap sa atin. Hindi na natin kailangang umasa na baka siya ay magsalita sa atin. Siya ay nagsasalita sa atin sa Kanyang mga salita sa pamamagitan ng banal na kasulatan. Kung ating babasahin at hayaan siyang magsalita sa atin sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Kaya kung unawain natin, intindihin natin, at ipasakop natin na ating sarili, ang Panginoon papatnubay sa atin dahil siya yung, sabi niya, God is With us. Emmanuel. Emmanuel. Siya yung ating Emmanuel. Malinaw yan sa ating tinalakay ng mga nakaraang 3 Webes part. Yan. Yung Panginoon ay nagbigay ng isang item lang na regalo sa bawat isa sa atin. At ito ay walang iba kundi si Kristo. Bakit? Dahil kay Kristo, meron tayong kaligtasan. At itong kaligtasan na ito, hindi natin kailangang pagtrabahuhan. Hindi kailangan nating pagsikapan sapagkat ito ay regalo. Nung ibinigay ng Panginoon yung kanyang anak, ang ating Panginoong Jesucristo, para manirahan dito sa lupa, isa katuparan yung kanyang plano ng kaligtasan at ito ay nangyari, di ba? Sa pamagitan ng santuaryo, ibinigay detalyado yung gagawing pagliligtas ng Panginoon. At nung dumating yung ating Panginoong Jesus, lahat ng nakasaad doon sa santuaryo ay kanyang tinupad ng buong detalye. At dahil dito, sabi nga dun sa John chapter 19 verse 30, it is finished. Ano yung natapos? Yung kanyang ginawang pagliligtas at pagtubos sa tao. At dahil kay Jesus, nakasama natin, oras-oras, minuminuto ng ating buhay, meron tayong buo at kompletong kaligtasan. Ngayon ko lang naintindihan part yung sinabi ni Haring David sa Psalms 23 verse 1. Ano sinabi niya? The Lord is my shepherd, I shall not be in want. Si Jesus
sapat. Sapat na. Higit Yan. pa sa sapat. Higit sa sapat. So, maganda yung ating pag-aaral, di ba? So, kung iniisip natin na paano ako naging templo, di ba? Paano ako naging templo, di ba? Pero, ganda na sinabi ni John dito sa Apokalipsis, talatang 3. Kapitulo 3, ng talatang 20. Pakibasa pa. Bilang 3. pagtatapos. So, 3, anong verse? 20. 20. Sabi po dito. Narito ako'y nakatayo sa pintuan at tumutuktok. Kung ang sino man ay dumidinig sa aking tinig at magbukas ng pinto, ako'y papasok sa kanya at hahapong kasalo niya at siya'y kasalo ko. Wow. Diba? Tayo yung templo, di ba? Ah, So, kung gusto natin na ang Panginoon ay makapanahan sa katawan natin na yung templo, ang Panginoon ay nasa labas ng pintuan ng puso natin, kumakatok siya. na ang Diyos ay kasama natin. Amen. So, ibig sabihin, dahil tayo yung templo, nasa atin na yung Panginoon, walang taon, walang buwan, walang linggo, walang araw, walang oras, walang minuto, walang segundo na hindi natin siya kasama ang Panginoon. Amen. Amen, Part. So, manalangin ka, Part. Ayan. Tayo po yung manalangin muli mga kapatid para sa pagtatapos na atin pong pag-aaral sa gabi ito. Dakila naming Diyos, muli namin pong pinapasalamatan ang isang napakagandang pagkakataon na siyang ipinagkaloob niyo sa amin. Maraming salamat sa pagbigay ng linaw sa katotohanan ito na kayo ay amin pong kasama oras-oras, minuminuto ng aming buhay. Dumako mo kami sa mga pagkakataong may mga pagsubok, mga suliranin, may mga karamdaman, at sa isipan namin ay hindi namin kayo kasama. Ang katotohanan ay nariyan kayo, Panginoon, Yes, at lagi namin kayong kasama. At sa gabing ito, muli namin inilalagak ang aming pong mga sarili sa inyo. Kami at kanina kasama yung ang lahat ng aming pong mga tagapakinig, lahat ng mga sumusubaybay na programang ito at lahat ng makikinig pa na programang ito, Panginoon, na ay patuloy na ang pagpapala ng langit, ang patuloy na igawad sa bawat isa, at ganoon din ang inyong presensya ay kanilang madamat, maranasan, Panginoon, sa kanilang buhay. At tulutan din, Panginoon, na ibahagi ang katotohanan ito sa mga tao na kanila pong nakakasalamuha. Maraming pa salamat, Panginoon, sa pagtugon namin kay lahat ng langin. At lahat po ito pinapasalamatan namin, hindi sa aming karapatan, kundi alang-alang sa matamis na pangalan na ipo po Yesu Kristo. Amen. Amen. Thank you, Part. Maraming salamat, mga kapatid, mga kaibigan, mga ginigiliw namin, mga taga-subaybay, sapagkat sinamahan niyo po kami sa ating ginawang reflections on the sanctuary message. Sa ngalan ng aming butihing pastor, si Pastor Epi Villaruel, Part Ronnie, Part Alvin, siyempre si Elder Rico sa kanyang pangangasiwa sa ating live, ay aming iniiwan ang katagang We love you all. With the love of the Lord, God bless us all. Amen. As we gather here together in thy presence, God our Father, we invoke your Holy Spirit to come in, that your name be blessed forever through your word that has the power. May our worship by your grace comes from within. We lift our voice in adoration to
celebrate your great salvation and exalt your holy name, our God and King. It's your love that brings us closer and teaches us to love each other, and that's the reason we, your children, like to sing songs of praise to God the Father, to Jesus Christ our great Redeemer, to the Holy Ghost that makes this truth so real. Your boundless love is everlasting, your saving grace is so amazing, and all these blessings that you give us we can share. Our Father, blessed be your name. Your kingdom come, your will be done. Father, you're always the same, who was and is to come. Songs of praise to God the Father, to Jesus Christ our great Redeemer, to the Holy Ghost that makes this truth so real. Your boundless love is everlasting, your saving grace is so amazing, and all these blessings that you give us we can share.